Welcome to my channel! Learn with Teacher Annie! GMRC Grade 2, Quarter 1, Week 6, Day 1. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakikilala ang kahulugan ng kapaligiran, nakakikilala ng mga paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Mula sa jumbled letters ay bubuo kayo ng isang salita at sagutin ang mga tanong. Anong salita ang iyong nabuo? Nais mo bang mapanatili ang ganda at yaman ng iyong kapaligiran? Bago natin ipagpatuloy ay alimin muna natin ang ating pamantayan upang matuto. Umupo ng maayos, iwasan muna ang makipag-usap sa katabi, makinig ng mabuti sa guro, at kung may nais sabihin ay itaas ang kanang kamay. Kapag nakikita o nababasa ninyo ang salitang kapaligiran, anong mga salita o pahayag ang maiuugnay ninyo rito? Sa araw na ito ay inaasahang makikilala rin ninyo ang mga paraan ng pagtitipid na makabubuti sa ating kapaligiran tulad ng pagtitipid sa paggamit ng tubig, pagtitipid sa paggamit ng kuryente, at hindi pag-aaksaya ng pagkain. Mahalagang malaman natin ang mga paraan ng pagtitipid na makabubuti sa ating kapaligiran nang maipakita ang pagiging masinop at paggamit ng wasto sa mga bagay na mula rito. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Pagtitipid sa sumusunod. Tubig ay maingat o masinop na paggamit nito. Halimbawa, sa pagsisipilyo ay gumamit ng sipilyo, toothpaste at baso para sa tubig, huwag direkta sa gripo. Paghuhugas ng kinainan ay gumamit ng palanggana na lagayan ng tubig para sa pagbabanlaw at iba pang kaugnay nito. Kuryente ay wastong paggamit upang hindi maaksaya. Halimbawa ay switch off ang ilaw, electric fan, radyo kapag hindi ginagamit. Pagkain ay pagtitiyak na hindi maaaksaya upang hindi masayang. Halimbawa ay kumuha ng sapat at kayang ubusing pagkain. Magkakaroon ng drawing activity ang magkapareha tungkol sa kanilang paligid. Mga panuto, iguhit ang kasalukuyang tirahan at paligid nito. Pagkatapos ay tatawag ng magkapareha upang ipahayag ang kanilang drawing na nalaman tungkol sa kapaligiran ng isa't isa. Mga bata, sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Ngayon ay tumula tayo. Handa na ba kayo? Kapaligiran kong mahal ni Dea Vida Guevara. Lubos na tuwa ang dalaan ng kapaligirang malinis at masaya. Mga yaman na makukuha, gamitin ng wasto at maligaya. Tipirin at huwag aksayahin, mga puno, kuryente at tubig. Araw-araw ay alalahanin, likas na yaman ay huwag sayangin.
Mga basurang maaari pang magamit, gamiting muli at mag-recycle. Makakatipid kang tunay kung pagiging masinop ay isa sa buhay. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Isagawa natin ang reaction game. Gamit ang face emoji, itaas ang happy emoji kung nagpapakita ng pagiging masinop sa kapaligiran at sad emoji naman kung hindi. Mahalaga na makilala mo ang mga paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa iyong paligid. Ito ay nagpapakita ng pagtupad sa tungkulin sa iyong kapaligiran, gayon din ay pagpapakita ng pagiging masinop na miyembro ng iyong pamayanan. Sa pagkakataong ito, punan ang mga patlang na aking ipapakita sa inyo. Punan ng letra ang patlang upang mabuo ang salita sa bawat bilang. Ngayon naman mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Basahin ang kahulugan ng mga salita sa ibaba. Tubig ay pangunahing pangangailangan ng tao. Ginagamit ito sa pang-araw-araw na pamumuhay katulad ng inumin, panghugas, pandilig at marami pang iba. Kapaligiran ay paligid ng isang lugar na pinamumuhayan ng isang tao, hayop o halaman. Masinop, ito ang maayos, maingat at wastong paggamit ng mga bagay at hindi magastos upang maiwasan ang pagkasira o pagkawala. Recycle, paraan ng pangongolekta ng mga bagay o basura na maaari pang magamit o mapakinabangan at makalikha. Puno, likas na yaman na pinagkukunan ng kabuhayan, nagbibigay pagkain, silong, sariwang hangin, maging mga papel.
Isulat ang tama kung nagpapakita ng pagiging matipid na nakabubuti sa kapaligiran at mali naman kung hindi. Mahusay ninyong nakilala ang mga paraan na nagpapakita ng pagtitipid at pagiging masinop na nakabubuti sa kapaligiran. Sa pagkakataong ito, ay gagawa kayo ng isang kasunduan sa pagtitipid. Ngayon naman ay humanap ng folder. Mas mabuti kung ito ay recycled. Ihanda ang lapis at Crayola at sagutin ito. Day 2. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ilalarawan ang mga sitwasyon sa kanilang kapaligiran ayon sa kinabibilangang pamayanan at nakatutukoy na ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng masto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Mga bata, natandaan ba ninyo ang ating aralin kahapon? Sa pagkakataong ito, gamit ang walkabout technique ay ilalahad ninyo ang mga naalala sa nagdaang aralin. Sabihin ang inyong naramdaman kaugnay sa nasabing paksa. Patunayan na lubos na naunawaan ang paksang tinalakay sa pamamagitan ng pagbigay ng halimbawa. Pagmasdan ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong. Ang nasa larawan ay dalawang uri ng kapaligiran na maaaring kinabibilangan ng isang tao. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Basahin ang sitwasyon at sagutin ang mga tanong. Si Maris ay isang bata na anak mayaman na kung saan kahit anong gusto niya, nakukuha niya tulad ng labis na paglalaro at pag-aaksaya ng tubig. Ang mga malilinis na papel ay ginagawang bola ng basketball at inihahagis kung saan-saan. Ang pinag-inumang bottled water ay tinatapon sa paligid na lamang at labis na paggamit ng cellphone at computer. Tapon dito, tapon doon. Gastos dito, gastos doon. Aksaya rito, aksaya roon. Kung ikaw si Maris, gagawin mo rin ba ito? Lalo na kung mayaman ka at alam mong may pagpupunan ka? Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Pagtatanim ng puno ay nakakatulong sa pagpapabuti ng kalidad ng hangin at pagpapalakas ng ecosystem. Hindi pag-aaksaya ng papel. Ang pagsisinop sa paggamit ng papel at nakakaambag upang maiwasan o mabawasan ang basura maging ang pagputol ng puno. Paggamit ng recyclable materials. Ang paggamit ng recyclable na mga materyales ay makatutulong sa pagbabawas ng basura sa kapaligiran. Magpapatugtog ang guro ng isang awitin na may pamagat na masdan mo ang iyong kapaligiran. Pagkatapos ay ipapagawa ang gawain na Venn diagram. Mula sa awitin ating napakinggan, masdan mo ang kapaligiran, ay ibigay ninyo ang mga pagkakatulad at pagkakaiba ng noon at ngayon kapaligiran. Ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Pagbasdan muli ang mga larawan sa ibaba at sagutin ang mga tanong.
Mga bata, sagutin ang mga tanong. Punan ang graphic organizer ng mga impormasyong kinakailangan upang makilala ang iyong kapaligiran. Ngayon naman ay sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Mahalaga na makilala mo ang mga paraan ng pagtitipid na nakakabuti sa iyong paligid. Ito ay nagpapakita ng pagtupad sa tungkulin sa iyong kapaligiran. Gayon din ay nagpapakita ng pagiging masinop na miyembro ng iyong pamayanan. Sa pagkakataong ito, punan ang mga patlang na aking ipapakita sa inyo. Ngayon naman, hanapin ang mga sumusunod na salita na nasa kahon. At sagutin ang mga sumusunod na mga tanong. Basahin ang kahulugan ng mga salita sa ibaba. Kuryente. Ang pagtitipid ng paggamit ng kuryente ay nagpapakita ng pagiging masinop. Puno. Ang pagtitipid ng paggamit ng papel na nagmula sa puno ay nagpapakita ng pagiging masinop. Tubig. Ang pagtitipid ng paggamit ng tubig ay nagpapakita ng pagiging masinop. Iguhit ang check kung tama at X kung mali ang pahayag sa iyong kwaderno. Mahusay ninyong natukoy at naisa-isa ang batayang impormasyon ng sarili. Sa pagkakataong ito ay gagawa ng isang talaarawan. Sa iyong kwaderno ay itala ang mga paraan na iyong ginawa sa loob ng 5 araw na nagpakita ng iyong pagiging matipid at masinop na nakabubuti sa iyong kapaligiran. Sundin ang pattern sa ibaba. Day 3. Mga layunin. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nakakikilala ng mga paraan ng pagtitipid ayon sa sariling kakayahan. Na ipapahayag na ang pagtitipid ay nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkulin gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nakakikilala ng mga paraan ng pagtitipid ayon sa sariling kakayahan at naipapahayag na ang pagtitipid ay nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Paligid.
ay mga bagay o kalagayan na nakapaikot sa ating tahanan o paaralan. Ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Ngayon naman ay tumula tayo. Handa na ba kayo? Maliit May, Malaki Rin ni Crispino L. Parule Jr. Sa bawat bariyang itinabi, pagtitipid na iyong gawi, mahusay sa iyong pagkakakubli. Sigurado na may matatabi. Baso kung sa pagsisipilyo, tabo naman sa pagligo. Pag-aaksaya ay iwasan, kalikasan nating ingatan. Palagian nating patayin, ilaw, ventilador at TV. Pagtitipid mo sa kuryente, tipid ay para sa pamilya. Gamit ay iayos lagi na, bag, libro, papel at lapis pa. Iayos lagi at tuwina. Tibay, tagal ay makikita. Bata man sa kasalukuyan, maliit man ang kakayahan, malaki ang iyong pakinabang sa iyong bawat simpleng hakbang. Ngayon mga bata, sagutin ang mga tanong. Mga bata, ano ang naramdaman o damdamin mo habang ginagawa ang activity? Batay sa isinagawang activity, ano ang mangyayari kung hindi tayo magtitipid? Ngayon, sagutin ang mga tanong. Mahalaga din na naipapahayag na ang pagtitipid ay nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Suriin ang mga larawan. Lagyan ng hugis puso ang mga bilang ng larawang nagpapakita ng mga pamamaraan ng pagtitipid ayon sa iyong sariling kakayahan. Ikahon naman kung hindi. Iguhit ang iyong sagot sa sagutang papel. Isulat sa bawat daliri ang sariling pamamaraan ng pagiging masinop. Day 4.
Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang na ipakikita ang pagpapahalaga sa sarili sa pamamagitan ng paggamit ng batayang impormasyon sa mga angkop na sitwasyon. Napatutunayan na ang mga batayang impormasyon tungkol sa sariling pamilya ay mahalaga sa pagkakaroon ng kamalayan sa sariling pagkakakilanlan. Ngayong araw, tatalakayin natin kung paano nakakikilala ng mga wastong paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran at naiisa-isa ang mga paraan ng pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran ay pagganap sa tungkuling gamitin ng wasto at sulitin ang mga bagay upang masanay sa pagiging masinop. Ngayon ay ating tukuyin ang mga kahulugan ng mga salitang ating gagamitin sa ating aralin. Basahin natin ang mga kahulugan ng bawat salita. Kapaligiran ay tumutukoy sa kabuuan ng mga bagay at pisikal na kondisyon sa paligid na nakakaapekto sa pamumuhay at pag-unlad ng tao, hayop at halaman. Pagtitipid ng maingat na paggamit ng mapagkukunan at pagsasagawa ng hindi labis na paggastos upang maiwasan ang pag-aaksaya at magkaroon ng mas maraming matitira para sa hinaharap. Pag-iimpok ay salitang tumutukoy kahulugan ng pag-iipon, pagtatabi, pagtitipid, pagsisinop na maaaring tumutukoy sa mga bagay katulad ng salapi o ari-arian. Ating talakayin ang pagtitipid na nakabubuti sa kapaligiran. Ngayon ay magbasa tayo. Handa na ba kayo? Si Dea Masinop at Zen Aksaya ni Dea Vida Guevara. Sina Zen at Dea ay kapwa mag-aaral ng Mapulang Lupa Elementary School sa ikalawang baitang. Sila ay matalik na magkaibigan, subalit sila ay may kanya-kanyang katangian. Si Dea ay batang masinop. Palagi siyang nakikinig sa kanyang mga magulang at guro. Sa bahay, hindi siya nag-aaksaya ng tubig, sa halip ay ginagamit pa niya ang maaaring gamitin tulad ng pandilig ng halaman. Pinapatay niya ang mga ilaw at ibang kasangkapan kapag hindi na ito ginagamit. Ang pinaglabahan naman ng kanyang nanay ay ginagamit upang ipanlinis sa loob ng bahay. Sa paaralan naman, hindi niya inaaksaya ang kanyang mga gamit tulad ng notebook, lapis, ballpen at crayola at ginagamit pa ang mga lumang gamit na hindi niya nagamit sa nakaraang taon. Sa kabilang dako, si Zen naman ay kabaliktaran ng katangian ni Dea. Siya ay maaksaya sa lahat ng bagay. Hindi siya marunong magtipid ng tubig sa tuwing siya ay naliligo at nagsesepilyo. Hindi rin niya pinapatay ang mga gamit tulad ng ilaw, electric fan kapag hindi na ito ginagamit. Sa paaralan naman ay palagi siyang bumibili ng papel at lapis at hindi na ginagamit ang mga lupang gamit sa pag-aaral at palaging gusto ay bago ang lahat ng kanyang gamit. Isang araw ay nagbigay ng pagsusulit si Ginang Sarmiento at sinabing ito ay sasagutan ng mga mag-aaral sa isang malinis na papel. Subalit naubos na ang papel ni Zen dahil sa kanyang pagdodrawing. Nakita ito ng kanyang kaibigang si Dea at binigyan niya ito ng isang malinis na papel. Mula noon, natuto nang magtipid ng kanyang gamit si Zen at hindi na siya nag-aksaya ng mga bagay na maaaring gamitin pa. Ngayon mga bata, sagutin ang mga sumusunod na tanong. Gamit ang kwento na Dea Masinop at Zen Aksaya, punan ang concept map.
Gamit ang mga strips na inihanda ng guro ay idikit ito sa tamang kahon. Mga bata, sino ang dapat ninyong tularan at sino naman ang hindi dapat tularan? Ngayon ay sagutin ang mga sumusunod na tanong. Ang pag-aalaga sa kalikasan ay mahalaga upang mapanatili natin ang kaligtasan at kaginhawaan ng mga susunod na henerasyon. Kapag hindi natin pinapahalagahan at iniingatan ang ating kapaligiran, maaaring magdulot ito ng pinsala sa ekolohiya, kalamidad at panganib sa kalusugan ng tao at iba pang mga nilalang sa mundo. Para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng kapaligiran, maaaring gamitin ang mga sumusunod na hakbang. Pagtapon ng basura sa tamang lugar. Mahalaga ang tamang pagtatapon ng basura upang maiwasan ang pagkasira ng kalikasan at pagbaha. Paggamit ng recyclable na mga materyales. Ang paggamit ng recyclable na mga materyales ay makatutulong sa pagbabawas ng basura at pagpapanatili ng kalikasan. Pagtitipid ng tubig at kuryente. Ang wastong paggamit at pagtitipid ng tubig at kuryente ay makakatulong sa pag-iwas sa kakulangan ng likas na yaman at pagbawas ng carbon footprint. Pagkonsumo ng pagkain sapat lamang batay sa pangangailangan. Pakikilahok sa environmental cleanup drives. Ang pakikilahok sa mga environmental cleanup drives ay nagpapakita ng pagmamalasakit at pagtulong sa pagpapanatili ng kalinisan at kaayusan ng kapaligiran. At ang pagiging masinop ay isang pamamaraan upang maalagaan ang ating kapaligiran. Isulat ang salitang masinop kung ang pangungusap ay nagsasaad ng pagtitipid sa kapaligiran. Maaksaya naman kung hindi nagpapakita ng pagiging masinop. Magdala ng lumang dyaryo o papel. Mula sa mga recycled papel o dyaryo ay bubuo ang mga mag-aaral ng kani-kanilang sariling flower vase. Maaaring magpatulong sa mga nakatatandang kapatid o miyembro ng pamilya sa pagbuo ng nasabing gawain. Day 5. Pagkatapos ng aralin, ang mga mag-aaral ay inaasahang nasasagot ang mga tanong sa pagsusulit na may pag-unawa, na ipapakita ang katapatan sa pagsagot ng mga tanong sa pagsusulit, at na ibibigay ang tamang sagot sa bawat tanong sa pagsusulit. Ikatlong lagumang pagsusulit sa GMRC 2. End of Week 6. Thank you for watching! Also, don't forget to like, share, subscribe, and click the notification bell for you to be updated on our latest videos. See you on our next lesson. Goodbye!